So far tayo, no? O ba? So, well, isa sa mga pinaka-challenging na topic sa FAR. So, paano ba to sinusolve? So, well, maraming ways para ma-solve to, no? May mga procedural, meron mga shortcuts, pero I think yung what do you call this? Dapat naintindihan mo yung relationship ng mga numbers. I always say relationship between the numbers kasi um, kapag sa board exam, pagka iba yung format ng tanong, hindi mo na masosolve kung hindi mo naiintindihan yung mga relationship ng mga values na ito. No? Anyway, along the way, as we solve this, magkakaroon tayo ng mga explanations. No? So for the first question, allowance for overvaluation in branch inventory. Actually, gusto natin i-browse yung mga questions para alam natin yung mga isosolve natin ng mga values. No? So let's see. How much is the net income in the combined FS? How much is the total inventory amount to be reflected in the combined balance sheet? So ending inventory ng branch naka home office. What is the true amount of cost of goods sold or cost of goods available for sale. So, yung sigas, tinetest yung treatment natin ng yung mga transferred inventories, no? Kasi they might be reflected in both in separate FS, no? But we want to reflect the true amount of cost of goods sold available for sale for the combined entities, no? And what else? How much is the realized markup in 2026? So realized markup that would pertain to the cost of goods sold, yung AOI or allowance for overvaluation in ending inventory or in inventories, no? So meron din dito na what do you call this? Theory na tinatanong kung what is the entry pag i-record na yung realization of the profit from branch sales during the year. Okay. So, unahin muna natin yung first question. Well, along the way, masasagot naman natin yung question. No? So, anyway, ilatag muna natin yung mga kailangan natin. So, for me, I think na kung alam mo kung paano sinosolve yung corrected cost of goods sold, I think it would be the best way to do it kasi yan yung pinaka-foundation nitong HOBA na to and in most cases yan yung tinatanong yung true net income. So adjust mo yung cost of goods sold, adjust mo yung adjust mo yung cost of goods sold and then solve mo yung sales, yung alam mo na yung sales, less cost of goods sold, less expenses, doon mo makukuha na. Pwede mo siyang separate, pwedeng combined mo siya pero I would prefer na hinihiwalay-hiwalay ko pa rin siya para kung sakaling mali yung nakuha kong result, pwede kong baguhin or makita kung saan ako nagkamali. So, let's see. Latag natin. So, unang kunin natin yung cost of goods sold, no? So, meron ka dito home, meron kang branch. So, beginning, so BI, purchases, or ini-slash ko na lang yan, SF. Wait, parang wala tayong space. Wait lang. Beginning, BI, purchases slash shipment from home, SFHO. Tapos, well, hindi mo naman kailangang isulat na lahat yan, no? In actual board exam. Kailangan alam mo lang kung saan sila nakalagay. And then we have your ending inventory, EI, and then you have your COGS. So, ganyan. You have your home, and you have your branch. Alright, so beginning inventory ni home, tingnan natin. Dito sa inventory tayo tumingin, dito.
So home would be 200. Yeah, 200. We have dito naman kay branch, ang ginagawa ko, branch we have 20. Dito ko ilalagay sa gilid yung galing sa labas from outsider 20, tapos plus and then plus. Ngayon, this would be ending and this would be ending. Ginaganyan ko na lang para alam ko kung saan ako magko-correct kung sakali nagkamali ako. So yeah, purchases ni home office 600 ito. So 600, yung ending inventory niya 180. 180. Actually yung 180 hindi ending inventory. I think may gusto pa sana akong ipakita, no? Wait lang. May gusto akong ipakita. Kasi tinatanong dun kanina yung available for sale, no? Tingnan natin kung kaya natin ipakita. Yung sigas, yung correct sigas. Tingnan natin kung kaya natin ipakita, no? And then ending inventory. And then yung cost of goods sold, no? Well, alam mo naman to. Alam mo na to. So, ganyan siya. Cost of goods sold. Gusto ko sanang ipakita yung adjustment. How do we show the adjustment? Wait lang. Gawa tayo dito ng line for, although again, hindi naman na to kailangan na, gusto ko lang siyang ipakita, no? Or in your computation, kahit hindi mo na to ipapakita eh. Yan, so this is your sigas. Your EI, your COGS. So there, 60. Alright. Ang gusto kong ipakita is yung ililess mo yung 100. Why ililess mo yung 100 dito? Why? Kasi mapupunta yan dito sa kabila. Kasi nga shipment from home office at cost, it would be 100. Ngayon, kung hindi mo yan babawasan dyan, mado-double count. Kasi ang presentation natin is sa combined, di ba? So kung binilang mo yung 100 na yan, dito sa sigas, kasi ang 600, 700 na lang yung available dito, di ba? Why? Kasi binigay mo na siya sa kabila eh. Transfer mo na siya sa branch. So eventually ang cost of goods available for sale mo talaga is 100. 700 kasi tinanggal mo yung 100 dyan. Okay? Ngayon, ang ending inventory mo would be 180. Tama lang. Kasi yan yung nabilang doon sa warehouse. Di ba? Nabilang mo sa warehouse 180. Ngayon, kung hindi mo i-account yung, ma-overstate yung cost of goods sold dito sa home. Parang ang lumalabas is nabenta yung 100 somewhere outsider. Di ba? Try mo, 200 plus 600. Let's say, hindi mo in-account yung 100 na yun. Okay? So, minus ka ng 180. Ang cost of goods sold ni home would be 620. So, lumalabas na benta sa labas yung 100. Now, the correct treatment for that should be, transfer lang naman yung 100 sa kabila. Okay? So, dapat 520 lang ang lalabas sa cost of goods sold mo. So, that's 700 minus 180. That's 520. Yan ang tamang cost of goods sold.
Okay? Ang cost of goods available for sale niya would be 700. Again, transfer niya sa kabila yung 100. That's the reason. Okay? Now, dito sa beginning inventory natin, beginning, eto, di ba? So, 20, ito yung mga beginning, 20 tsaka 36, no? Yung 36 i-adjust natin. How do we adjust that? Sabi niya kasi dito, well, good na nakalagay naman dito yung 20% markup, no? Above cost. So, 36,000 divided by 120%, that would be 30. Again, that's 36,000 divided by 120%. So, kaya 30. So, 30 yon. And then yung purchases, yung shipment from home office, parang i-consider natin siya as purchases, no? So that would be 100 again. Galing siya dito sa kabila. So ilagay mo dyan. Lumipat lang yan. So at cost siya. Ito siya yan yung 125 na shipment from home office at build eh. Pero at cost kasi siya 100. Ito siya. Alright, so parang lumipat siyang ganyan. Okay? Yun yung idea niyan. Nilipat niya pero ni-record ni Cebu at 125. Si Home, 100 lang yung cost niya dapat yan. So, ang i-reflect natin is yung 100. So, ganun siya. Alright, now meron pa siyang purchases from outsider. Tingnan mo yung purchases from outsider niya. Well, i-record mo na siya at 50,000. So, yan. So, 50. Ngayon, ending inventory tayo. Okay? So, kapag pinag-plus na ganyan, ang ibig ko sabihin dyan would be, parang i-normal mo lang siyang 30 plus 20, ganun. And then, yung minus, i-deduct mo sila parehas kung nandun sila sa loob ng parenthesis. So, this is your, this is your, wala naman tayong adjustment dito. Lagay ko lang dito, adjustment. Yan, para mapalabas natin yung sigas. Alright, so 30 plus 20 plus 100 plus 50, that would be 200. So kung makikita mo, 900 lang ang sigas. Ngayon, kung hindi mo yan in-adjust yung 100, mare-reflect sa dalawang beses. So that would be 1 million kung hindi mo yun in-adjust. Now, we can already answer yung cost of goods available for sale natin na tanong dito kanina. How much is the true amount of cost of goods available for sale? That would be 900. Okay? So, well, good thing na wala yung 1 million dito. So, do not forget that. Critical yon, adjustment of sigas. Okay? Yun yung titignan mo parati, yung transfer of inventory. Okay? Now, usok tayo dito sa ending inventory, 180. Okay na tayo dyan. Dito sa kabila. 15, tama lang yan. Kasi sa outsider naman yan. Yung 50, ito ang i-adjust natin. From ship during 2026. So, dito natin kukunin yung markup. Yung relationship ng 100 at saka yung 125. So, magkano yung markup doon? Pwede yata natin tong gawing 100 divided by 125, 80%. 80% of cost. No? Or 125 or 25% of cost pala. 0.25 times 1.25 times 100. Of course, pretty obvious, diba? So, that's 25%. So, tanggalin natin yung 25%. So, 50,000 times 0.75. So, wait lang. 100 over 125, 80%, 50. Okay. Yan, parang 80% of mali ako. Wait lang. 100 over 125. Okay, 80% of 50 yung cost. Okay, times 50, that would be 40. So, ito ay 40. 40 plus, so naka-adjust na to, no? Lahat to naka-adjust na sa branch. Dito kasi sa branch, critical yung adjustment. So, ang adjusted amounts na to, so whatever the result is the adjusted cost of goods sold for the branch. Okay? So, that would be 200 minus 40 minus 15. That's 145. Okay?
So, ang combined is plus 520. 665. 665 COGS. Okay? So, this is combined cost of goods sold. Combined. Okay? Ngayon, dito tayo sa sales. So, alam mo na to. Sales less cost of goods sold less expenses is your combined net income. Okay? So, sales. Pwede natin gawin. Pwede nating ganun ulit. Pwedeng ganyan. Hiwa-hiwalayin natin para makita mo. Again, the purpose is para makita mo kung saan ka nagkamali. Well, you could combine naman na lahat yung sales natin. So, sales 900, 300. Pwede mong gawin yun. Or pwedeng ganito. Cost of goods sold, you would have 520. You would have 145. 45. And your expenses, 150 and 40. Nandito yung mga expenses natin. Alright, so that's 900 minus 520 minus 150, 230, 300 minus 145 minus 40, that's 115 equals 345. Combined, dapat pala ang combined is COMB. Okay, combined net income. Alright, so that's 345. So may mga masasagot na ba tayo? Yeah. Combined net income is 345. Letter B. How much is the total inventory amount to be reflected in the combined balance sheet? Meron ba tayo dyan? Yun, nandun sa taas. So 180 plus 40 plus 180 plus 40 plus 15. 235. So adjusted naman na yung mga yun. So 235. Kasi kung titingnan mo dito sa ito lang naman yan ending inventory, this one, you're good with that. Yung 15, okay ka naman. Ito lang, i-adjust mo tong 50. Adjust mo yan, gawin mo yung 40. Okay, so that would be 180 plus 15 plus 40, di ba? So 235. So same lang din yun sa computation natin. Alright, so what else? Realized, so dalawa na lang. 235, 345. How much is the realized markup? Yung mga realized, pwedeng isang paano ko ba ito sabihin? I-separate mo siya computin. Okay? So, i-separate natin siya computin. Try natin dito. Okay? Dito ko na lang ilagay. So, yung meron kang, di ba, ipakita ko na lang lahat na pwedeng itanong sa problem na ito. No? So, meron kang AOI in beginning, AOI in, beginning, AOI sa SF shipment from home office. Okay. Meron kang AOI, wait lang. So magiging ang summation yan would be AOI in Sigas. Diba? Tapos less natin yung AOI in ending inventory. Meron tayong AOI in cost of goods. Cost of goods sold. Okay? So lahat yan pwedeng itanong. How much is the AOI in ending inventory? How much is the AOI in cost of goods sold? AOI in cost of goods sold is also your realized markup. Your unrealized markup, yun yung natira sa ending inventory. So that would be your AOI in ending inventory. So AOI in cost of goods sold, realized. AOI in ending would be your unrealized. Ito yung, kung tinatanong, how much is the recorded allowance for overvaluation before any adjustment in the books of the home office. Pag sinabing ganoon, AOI in cost of goods sold yun. Kasi before adjustment, ibig sabihin lahat ng finorward niya sa Cebu branch,
will be recorded in its books as AOI, or allowance for overvaluation. That would be the difference between the shipment to branch na account and yung build price. So, ganun siya. Now, paano itong mga amount na to? Saan natin kukunin? So, AOI in beginning. Eh di siyempre, AOI in beginning would be 36. Ito, 36 minus yung 30. Kasi ni-record natin siya at cost na 30. So, yung 6,000 yun. So, yan yung 6. Pwede mo siyang computein using your what do you call this, yung percentage. Pwede. Or yung ano ba, 20%. Yan, 120%. Yan, pwede. Now, what else? Markup on cost, okay? Now, yung AOI in shipment from home office, kasi na-record naman natin itong mga to at cost, kunin na lang natin yung difference para mas simple lang or mas madali lang. So, AOI, yan yung difference ng 125 and yung 100. Okay? So, that would be 25. Alright, sorry. 6 and 25. So, meron ka na ditong 6 plus 25. Meron ka na 31. So, pag tinatanong AOI in cost of goods sold, meron ba ditong tanong na ganun? Allowance for overvaluation in before any adjustment at the end. Okay, ito yun. Before any adjustment. Alright? So, that would be 31,000. Okay? Now, AOI in ending. So, AOI in ending, ito yan, yung difference ng 50 and yung 40. So, that would be 10, di ba? So, 10, that would be 21. So, tinatanong ba tayo ng cost of goods sold? AOI in cost of goods sold. Di ba yan din yung markup? Di ba? AOI in COGS. Di ba? Kasi, nabenta na yan eh. So, whatever the markup na nandyan, na nakapaloob dyan, would be realized already. So, that would be 21,000. Okay? So, 21,000, I think nasagutan na natin lahat. Di ba? Suggestion, or pwede mo siyang, pwede mo rin siyang computing yung wrong cost of goods sold and the true and the correct cost of goods sold. Yung difference nila, yun lang din naman yung AOI eh. Yung AOI in cost of goods sold. Same din yon. But that would be lengthy in terms of solution. So, depende kung ano yung tinatanong sa problem mo. Kung alam mo kung paano to computein yung adjusted, dito, adjusted, and yung sa home, pagsamahin mo, that will be the combined amount of cost of goods sold. Yung combined sales, I think critical lang, i-highlight ko lang ulit yung transfer, itong araw na to, yung transfer, wait lang, baguhin ko lang yung kulay para makita mo. Yan yung transfer, important to. Yan yung transfer of, yung treatment mo of sigas, importante yan, para hindi ma-double count yung transfer of inventory. Yung cost of goods sold, pag tinatanong ka rin ng home, hindi mo rin kasi pwedeng sabihin 620. Kasi dapat 520 yan. I-adjust mo muna yung cost of goods available for sale mo. Dapat 700 lang talaga yun. So, highlight yun. Yan yung importante rito. And what else? Highlight tayo. Combine cost of goods sold. Okay. Kapag na-adjust mo na yan, gamitin mo na siya dito sa sales. And then, para makuha mo yung combined net income. Okay, simply ni-roll forward mo lang naman yung mga values dito sa baba. And then yung ending balance would be your combined net income. Pagplasin mo lang naman sila. Okay? Pwede mo siyang i-add na diretso, pwedeng ganyan. Again, my purpose is para kung mali yung nalagay kong number o value, mali yung may isulat ko, alam ko kung saan ako nagkamali. As in contrast kung tinotal ko na yun, hindi ko na alam kung ano yung tinotal ko diyan, di ba? So parang you know what I mean. Ngayon dito naman sa AOI, separate mo lang siyang computein. Why? Anong importansya na alam mo paano siya i-solve na ganito na siya lang. Okay? There are questions na yun lang yung tinatanong. That's why. Kasi may mga question kung dalawa lang yung lumabas na HOBA sa board exam, hindi naman pwedeng itanong lahat. So, what if ang gusto niyang itanong lang is yung AOI lang? So, at least alam mo kung paano siya i-solve. Ganito mo lang siya i-solve. Kunin mo lang yung mga allowance in each step, no? It's
what do you call this? Step tawag ba doon? Basta sa beginning, sa purchases or shipment from home office, your SIGAS, and your ending AOI and cost of goods sold. Depende lang kung paano siya i-wording. Again, uulitin ko yung allowance for overvaluation in SIGAS or before any adjustment, pag yun ang tinanong, that would be the recording na sa books ni Home. Kasi hindi pa yon lahat ng finorward niya kay branch, meron yung account na kung tawagin ay allowance for overvaluation in inventories. So, yun yung fino-forward, yan yung markup basically, no? Ngayon, if the question is unrealized markup, that would be the AOI in ending inventory. Ngayon, kung realized markup yung tanong, that would be the AOI in cost of goods sold. Alright, so I guess na-highlight ko na lahat. Yep. Alright, so yung theory question, to sagutin lang natin. Which journal entry is made on home office books to record the realization of the profit? Ngayon, ang allowance for overvaluation kasi initially recorded siya as so parang ganito siya investment in ang nipis Yan. Investment in branch. Yan, ganyan siya. Okay, wait. Parang mali. Tama. Investment in branch, magkano yung, let's say lahat, or let's say, hindi, mag-imagine na lang ako ng account dito, no? Let's say, for example, 1 million, 1 or 1,000. Tapos, markup niya, let's say, 80%. Shipment to branch, ganyan na lang, to branch, okay, let's say 800, okay, and then AOI, allowance for overvaluation, 200, ganyan, okay. So ngayon, since naka-credit yung AOI, pagka dumating na yung net income, nag-remit na yung si branch, ang gagawin ni home office would be AOI. For example, sabihin natin na kalahati na benta, okay, AOI would be 100, and then ang i-credit natin is branch income. Okay? So, ang sagot natin dyan actually is letter A. Alright, so tama ba? Shipment. Okay. Allowance in overvaluation. Branch income. Okay, yan. Income. So, and then i-close yan sa income summary eventually, no? So, ganyan siya. So, our answer for that would be letter A. I hope wala akong, hindi ako nagkamali. Debit, branch, income, credit. Mali yan. Mali to. Shipment from home office. Shipment from home office, bakit? Diba? Si home nga to sa home office books Diba? Home office current. Pwede rin to, yung investment in branch, pwede rin ganito. Ay, mali. Branch current dapat yung mga yan, investment in branch. Tama lang naman pala. Okay. So, mali to. Okay. So, ayan. Yan yung answer natin. Best answer natin. Alright, so nasagot ko na lahat. Okay. That's 30 minutes of your time. Pwede mong speed. By the way, kung nagtataka bakit ang kalat-kalat no ng sulat natin, ganito mo kasi talaga siya gagawin sa board exam. Wala kang extra paper, wala kang susulatan mo talaga yung problem. So, practice ka na ganito ka mag-solve, and ganito talaga sa board exam. So, masanay ka na ngayon pa lang. Alright, so that's HOBA for you. Afar, and practice mo lang mag-solve. Be a CPA. Good luck sa'yo. Babush!